Isang magandang umaga po sa bawat isa. And on behalf of TBC, muli po ay kami po bumabati sa mapagpalang umaga. At ngayon po ay currently nasa ibang lugar po tayo, so wala po tayong may papakitang presentation. Pero meron po akong pinrovide na handout. Nakahabol ko lang din po ginawa kasi ay nito ko lang po nalaman na mag-iiba po pala tayo ng lugar. So gusto ko din pala pasalamatan ang AI para din po ma-outline ang ating handout for today. So tinignan ko naman, tama naman ang kanyang ginawa. And Lord willing po ay samahan tayo sa pag-aaral natin ngayong umaga ng ating banal na Diyos. At kung hindi po naalala, tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral po natin patungkol sa kamunduhan or worldliness. And nung pong last time na ako po ay nagturo, ang topic po natin is all about media. Ano po? And tanda po natin, ang key verse natin, hindi naman po tayo lumalayo sa ating key verse, which is 1 John 2:15. So, do not love the world or anything in the world. At nakita po natin nung last time na ang ating pong ginagalawang mundo, meron po tayong tinatawag na media sphere. Ibig sabihin po, napapalibutan po tayo ng entertainment at ng iba't iba pa pong bagay na maaari po maka-apekto sa atin. Kadalasan po dito, yung mga pinapanood natin, yung mga nakikita po natin, through visuals sa ating pong mga mata, unknowingly, may tendency po na makuha tayo ng mundo kung hindi po tayo nagiging maingat sa ating pong panonood. Nakita din po natin dito na yung mga nakaririnig din natin sa ating mga napapanood na palabas, pwede rin po tayo maapektuhan sa ating pag-iisip. Lalo na kung ito po ay salungat sa salita ng Diyos. Sexual scenes and obscene talk, mga hindi po magagandang salita sa mga palabas, pwede po siya maka-impluwensya sa atin na tayo ay magkasala. And lastly po, diniscuss din po natin na bilang mga Kristiyano, tayo po dapat ay living coram Deo. Ibig sabihin po tayo ay nabubuhay sa harap o presensya ng Panginoon. At yun po yung mga napag-aralan natin nung nagdaan. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa paksa patungkol naman po, siguro masasabi natin na branch ng media o isang uri ng media. At tinatawag po natin itong musika o music. Siguro po marami sa inyo mahilig sa musika. Ito man ay makapakinig ng musika o maaaring tumugtog. Ano po, kumbaga parte po yan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit saan po tayo pumunta, ay talaga nakakarinig tayo ng mga tugtugan, kantahan at iba pa. Ngayon po, pag-aaralan natin, ano bang music? Bakit ba may music? Ano po bang sinasabi ng banal na kasulatan dito? Well, sabi po ng banal na kasulatan, pag tinignan po natin yung 1 Samuel 13-14 and 1 Chronicles 16, chapter 16 verses 5-7, kahit po ang Panginoon nag-e-enjoy sa music. At kasama po yan sa mga iniutos niya na dapat kasama sa kasangkapan ng mga tabernakulo. Ano po? So yung music, yan po ay ginagamit ng Panginoon para maipakita natin yung affection natin sa ating pagsamba. At ganun din naman, ginagamit din yan ng Panginoon para ma-stir up yung emotions natin sa panambahan. And yun din po, makikita din natin yan sa kanyang mga kasulatan. Hindi lang po sa 1 Samuel or 1 Chronicles. Lalayo pa po ba tayo? Book of Psalms. Ano po? Isang buong aklat na tungkol po sa mga awit. Ano po? So ganun po kahalaga ang musika para sa Panginoon. At pag lilipat naman po tayo sa bagong tipan, kahit po ang Panginoong Yesus, siya po mismo ay kumakanta kasama ang mga disipulo. Pag po tinignan natin sa aklat ng Mateo. And doon po natin makikita na mismo nga musika galing sa Panginoon at ito po ay mahalaga sa Kanya. By the way, meron po akong presentation na ginawa dahil nga po limited po yung visuals natin. Isesend ko na lang din po ito sa inyo. Then, i-ano na lang po sa group chat nyo. Ano po, para may reference. So, music is God's idea. So, kasama po yan sa nilikha ng Panginoon. At hindi lang po yan natatapos dito. Tandaan po natin sa mga mananampalataya, pag po tayo ay
nakasama na natin ang Panginoon, tayo po ay mag-aawitan. Di ba po? Tayo po ay sasamba for eternity. Kasama po yan sa eternal life natin. At wala pong specific language or any specific artistic or musical style. Baka iniisip nyo kasi mayroong specific style na gusto ang Panginoon. Ano po? Para po magbigay ng sagot, wala po. Ano po? Kumbaga walang specific. Baka kasi yung iba mayroong tinatawag na unconscious bias. Sabi, ang gusto ng Panginoon ay acoustic. O kaya, ayaw niya ng rock. Okay, ayaw niya ng mga ganon. So, hindi po, wala pong specific na sinasabi ang banal na kasulatan patungkol po sa musical style. Ang sinasabi lang pong malinaw ay ang mismong ang musika in all genres, ito po ay sakop na kasama po sa binigay ng Panginoon para sa atin. Subalit, yun nga po, ang isang problema natin, dahil po nandito po tayo sa mundo, ay nandyan po na umaabang o nag-aabang sa atin ang kamunduhan. At pwede pong gamitin ang kamunduhan, ang musika bilang carrier. Ano po, o maaaring magbigay sa atin ng mga mensahe na salungat sa Biblia. At ang isa po dapat nating tinatanong bilang mananampalataya, ito po, are my music choices consistent with the gospel that has saved me? Kasi tayo, for sure naman, may mga paborito tayong kanta. May mga paborito tayong tugtugin. So ang isa po dapat nating chine-check bilang isang mananampalataya, ay kung yung pang ating mga pinapakinggan, ito po ba ay naka-align ano po, sa sinasabi ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. Tandaan po natin na ang music, maganda siya, pero siya rin po ay delikado. Delikado kung hindi po tayo magiging mapagmatsyag o hindi po tayo magbibigay ng importansya sa ating pinapakinggan. Kasi po meron siyang tendency nga na patigasin ang puso natin at pinakamalala nga kung mangyari ay manlamig po tayo sa pananampalataya. At kung wala po tayong discernment, kung wala tayong discernment, ang mangyayari po dito, pinapakita po natin na yung puso natin, pwede po tayong makipaglaro sa mundo o sabihin po natin na ine-entertain natin yung ideas ng kamunduhan. Lalo na kung hindi natin na-discern kung ano ba ang meron sa music o sa tugtog o sa kanta na pinapakinggan po natin. So bago po tayo pumunta dun sa kumunduhan at sa musika, ano ba ang music? So music, by definition, is an organized combination of three things. Ano po yung tatlong yun? Melody, harmony, and rhythm. So kung di po kayo masyadong familiar sa music, pag po sinabing melody, at may narinig kayong tugtog, yun po yung pinaka pwede niyong sabayan na sumisipol kayo o kaya naghaham kayo, ang tawag po doon ay melody. Pag naman po sinabing harmony, siya naman po yung nagsusupport sa melody. So halimbawa may kumakanta tapos may mga orchestra sa likod. So yun po yung harmony, yung pagkakasabay-sabay nila. At yun naman pong rhythm na tinatawag, yun po yung beat. Na binabanggit or pumapatungkol po dun sa mismong takbo ng musika. Ngayon po, yung music, galing nga po sa Panginoon, at ang musika po, ito po ay, dito po sa mundo natin, ito yung neutral. Pag po sinabi natin neutral, wala naman siyang dinadala na negatibo by its own nature. Wala naman Kasi it's more of melody, harmony, rhythm. Wala rin naman siyang dinadala na sabihin natin katotohanan. Kaya may pagka-neutral yung kanyang nature. Pero yun nga lang po, dahil nga po sa mga nakapalibot sa musika, pwede pong ma-influensyahan o maapektuhan yung emosyon po natin. At meron nga pong psychological link ngayon, na yung melody po, pag po narinig natin yung melody ng isang tugtog, nadaan yung brain natin parang nagre-respond or madali tayong nakaka-adapt or nakaka-cope. Isang example po nito, di ba po, pag halimbawa, nakarinig kayo ng tugtog ng graduation. Di ba? Anong pakiramdam? Lalo na kung ikaw ay 4 na taong nag-aral. Tapos, ayan na, tutungtong ka na sa entablado, tapos narinig mo na, magmamarcha na kayo, tumugtog ng graduation march, yung kanta. So, di ba, nag-stir up siya ng emotion. Meron siyang psychological na epekto sa atin.
So listening and playing music can alter how our brains and bodies functions. So nakaka-connect yung katawan natin sa musika. Ano po, yun po yung design ng Panginoon. Yun nga lang, ang ginagawa po ng mundo, dahil ganun na may link ang musika sa katawan, ginagamit din po yan ng mga advertisers. Kasi napaka-powerful po ng music. So di ba, pag narinig nyo na yung pag-3 pataas na kanta, natawa kayo, di ba? Kasi alam nyo na agad kung ano yung product. O kaya yung tugtog na energy cup. May mga tugtog na ginagamit sila na ini-incorporate nila dun sa gusto nilang i-alok sa publiko. Di ba po? So ganun kamakapangyarihan ng music. At hindi lang po for advertising, even for politics. Di ba? Kaya nga po yung mga politiko natin, gumagawa sila ng mga jingle, nagpapagawa sila ng mga jingle, na kahit hindi naman ganun kaganda yung plataforma nila, bakit madaming bumoboto? Kasi madaming nakaka-relate dun sa tugtog. Nagpatugtog lang nung budots. Ewan ko kung alam niyo yung budots, yung sinasayaw sa mga taga-South. Diba? Sasayaw-sayaw lang yan. Number 8 sa balota. Hindi ko na sasabihin yung pangalan kung sino. Pero ganun nila nakukuha yung boto ng masa. So ginagamit din nila yung music para dito. Which it is an evidence na talagang may connection yung music sa katawan at pag-iisip natin. Ngayon, how does music affect us? So, naapektuhan yung katawan natin, tayo mismo, kung halimbawa, yung music principles na ba-violate. For example, graduation march, bigla mo pabilisin. Anong pakiramdam kaya? Di ba parang uneasy? Uneasy yung katawan natin o yung pandinig natin, parang may mali. Ano po? O kaya naman, attentiveness. The music affects us more when our minds are focused on it. So, di ba, kung halimbawa po, siguro po, punta po kayo sa mga coffee shop. Di ba, mga coffee shop may mga tugtog yan, mga background music. So, kung halimbawa, may kausap ka na masinsinan sa isang coffee shop, yung tugtog siguro, oftentimes, hindi mo na maintindihan o hindi mo maririnig. Kasi nakafocus ka dun sa kausap mo eh. Pero kung halimbawa, naka-headset ka or talagang intentionally, nakikinig ka, attentive ka dun sa pinapakinggan mo, talagang magdidig-dig ka dun sa music na iyong pinapakinggan. Ano pa? Volume. O di ba, naka-epektuhan tayo doon. Pag malakas yung volume ng kapitbahay natin, das ito, natutulog, hindi uneasy. O kaya kung ikaw din mismo. Familiarity. Kung familiar sa inyo yung tugtog o yung kanta, di ba, nakakasabay tayo. Isang rule nga po sa music composition ay gumagawa sila ng mga beat na halintulad o may hawig dun sa mga sumikat na kanta para mas madaling ma-adapt ng mga tao yung kanta na yun. So parang siyempre, pag may narinig kayong kanta, kahit bago yung kanta, tapos narinig niyo yung tono, parang pamilyar sa akin, parang narinig ko na to. Di ba? Ba't natin naisip yun? Kasi ini-incorporate nga nila yun dun sa mga sikat na kanta. So familiarity and even background. So saan pa tinutugtog yung music? So kung halimbawa sa isang kasalan, di ba? So syempre, alam mo na agad na ay may ikakasal. Pag narinig mo na yung yung walking down the aisle ng ating bride. Ano po? So, things we associate with music, ano pa? How does music affect us? Yung mga ina-associate natin. So, mayroong positive, may negative. So, yung positive, example ko na nga, wedding songs, graduation, kahit birthday songs, yan, positive. Negative naman, di ba, pag halimbawa, umattend tayo ng lamay or libing, di ba po? So, meron siyang negative effect sa atin. And worst case po, kung nakakarinig tayo ng mga bagay na involved sa kasalanan. So, nagkakaroon din po siya ng negative effect sa atin. So, if not mindful of what is associated with a certain music, it can affect our unsuspecting hearts. So, hindi po tayo magiging maingat, tanggap lang tayo ng tanggap ng mga pinapakinggan natin, kahit ano mang kanta yan, ang mangyayari po ay, yun nga po, possible po tayo na masway or mapunta sa mali or tanggapin yung mga mali. At ang music po, bagamat neutral siya, meron po siyang mga tatlong bagay na pwedeng pumalibot sa kanya na nakaka-apekto kung magiging positive effect ba siya sa'yo o magiging negative. So ano po yung tatlo? Content, context, at saka culture. So nandiyan po yung handouts yung content, context, at saka culture. So doon po muna tayo sa content.
So ipag po halimbawa yung lyrics, yan, yung lyrics ng kanta ay nababasa natin na mayroon ng sin involved. So matik red flag na po yun. Hindi na po dapat natin yung pinapakinggan. Kasi there's sin involved with the lyrics. Kasi unknowingly, kung yun lagi nang yun yung pinapakinggan mo, pwedeng magkakayo ka sa pakikinig. Natanggap ka na lang ng tanggap. Sabi naman ng iba, hindi ko naman iniintindi yung lyrics. Kaya ko lang naman nagustuhan gawa ng tono. Di ba yun yung sinasabi ng iba? Lalo na kung halimbawa yung kanta pang ibang bansa. Mga, di ko na alam, mga Korean ba yun? Di ba yung mga ganong kanta? Di ba? Hindi mo naintindihan yung lyrics, pero nagugustuhan mo gawa ng tono. Well, ang problem po kasi nun is, kung hindi po tayo magiging conscious sa lyrics, tinatrain po natin yung tenga natin na mag-base na lang tayo sa tune without knowingly kung ano ba ang meron. Whereas parang nagiging emotional yung basis ng pakikinig natin. Ano po? Pag po kasi tayo kumakanta as a congregation, nag-aawitan, hindi po tayo umaawit o hindi po tayo kumakanta sa Panginoon dahil lang sa tono. Ano po, kumakanta po tayo sa Panginoon dahil yung lyrics o yung mensahe po na sinasambit natin, ito po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. So hindi po natin pwedeng sabihin na okay, hindi mo alam yung lyrics pero maganda yung tono, okay nang pakinggan. Hindi po. So lyrics can tempt us unknowingly. Sabi nga po ni Pablo sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is just, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. At kasama po sa sinasabi ni Pablo in general, yung mga pinapakinggan natin. So again, music is never neutral kasi nga involved po yung sinful hearts natin. As long as involved yung sinful hearts natin, it will never be neutral. So meron tendency na i-tempt po natin ang ating mga sarili sa pakikinig nga ng mga music na hindi naman akma sa tinuturo ng salita ng Diyos. Whether if it's consciously or unconsciously. Ano po? Na parang akala mo, harmless siya pag pinakinggan mo. Like example, harmless romantic songs. Yun, nakakapakinig naman kayo ng mga romantic songs, di ba? Love songs. It looks or sounds harmless, pero hindi nyo po ba alam na pag ganun na lang ng ganun yung pinapakinggan nyo, pwede siyang mag-result into spiritual coldness. Kasi lagi mong pinapakinggan, it's all about pagiging melancholic, broken, umaasa ka sa ibang uri or form ng pag-ibig. So hanggang sa nakakasanayan mo na yun na lang yung parang nagiging coping mechanism na tinatawag. Ano po? So music with ungodly lyrics can persuade us to love things we don't ordinarily love. So maaari ngayon, hindi mo gusto tong bagay na to. Pero isipin nyo, paulit-ulit yun yung kinakanta mo. Repeat button. Times 100. Yun lang yun. Pero hindi mo na-filter out yung lyrics. So most likely, you will adapt kung ano yung message na binibigay o gustong iparating ng kanta. So that's for content. Number 2, we have context. Music conveys context. Pag sinabi kong context, places, events, and people we associate with the music. So kung halimbawa, yung music na yun, dala-dala ito yung mga taong tumutugtog. Ibig sabihin, kung sino yung mga taong yun, kung ano yung dala-dala nila, dala-dala din nila sa music nila eh. O for example, kung mahilig kayo sa rock, okay, genre na rock. Ano bang rock nung 1980s, 1970s? Di ba? Pag yung mga banda, gulo-gulong buhok, yan, mahahaba ang buhok, rugged ang itsura, may mga tato. Again, kumbaga, there's no sin involved sa mga ganong bagay. But because of the context, na sino ba yung mga kumakantang ito, ano ba yung message nila, ano yung dala-dala nila dun sa mga inaawit nila, na-adapt natin. Nagmamanifesto, kung halimbawa, panahon namin, noon, emo, okay? Emotional. Nauso yung mga emotional na kanta. Makikita mo yung mga kaklase mo, lahat yung mahabang buhok. O kaya hindi kayo, itim lahat ang kuko. Bakit? Okay, nagpapantalong kayo ng skinny. Bakit?
sasabihin natin na parang, ay, ano lang, forma lang. Pero in reality, the music that you listen, it affects you. Nadadala mo ngayon yung mga napapakinggan mo unconsciously or unknowingly. O hindi lang emo, kahit rap, o kung mahilig ka sa rap, o anong forma mo kung mahilig ka sa rap, di ba? O snapback na nakabaliktad, may loose shirt, etc. O kung mahilig ka sa mga, ano ba yun? Mga beanie, di ba lang mo? O, kita mo, yung mga estudyante ko, nagulat ako, parang pagkabakasyon, halos lahat, hindi naman halos lahat, karamihan nagkapula ang buhok. Bakit naging uso yun? Pero to find out, okay, yung mga artists ngayon, ganun yung fashion nila, which nandun nga yung context. It refers to the place, events, or people na pumapalibot dun sa music or musika. Ano ba? Even sa radio. Ngayon po kasi, siguro, bihira na rin nakikinig ng radio. Ngayon po kasi more on podcast. So di ba sa podcast, nag-i-interview sila ng mga artists and so forth, even yung mga music artists. Siyempre, hindi lang naman music yung tinatanong nila doon. It's more about their personal life. And worst case nga, they do talks na very foul or offensive yung mga content. Okay, na parang akala mo it's all music, pero pag nalaman mo yung behind, bakit mo kinumpose tong kantang to? Ano bang meron sa kantang to? Tapos you will find out na, yung palang context nun. Diba? Pero yung nga iba, karamihan, foul siya. Or salungat sa salita ng Diyos. So we have content, we have context, and number 3, we have culture. So that's number 3. Culture naman po pertains with values we connect with the music. So yung values naman. Kung dati po, 1960s, di ba po, ayoko nang banggitin si Deacon. Pero karamihan, nabanggit ko pa din. Pero karamihan po ng mga nauna po sa atin, di ba ang Beatles, sumikat ang Beatles, hanggang ngayon, sikat pa din naman. But then if you will ask the older generations, hindi tanggap ang Beatles noon agad-agad. Because they do rebel with the earlier tradition. The way they dress, the way their music sounds, the way the lyrics goes, they label them evil. Okay? May mga ganon. Tapos nauso pa nga yung mga backmasking, etc. I don't know kung familiar sila dito. But then, the point is, yung mga evil music noon, sa panahon nila, evil yon. Pero ngayon kasi, way back, or fast forward, 40 to 50 years before, ngayon ini-incorporate na natin yung music saan? Commercial, sa iba't ibang bagay, na acceptable na ngayon sa kultura natin. Ano po? At kahit yung mga bagong kanta ngayon, makikita mo yung pag-drift ng society. Kung dati yung mga lyrics, pag vulgar, talagang di mo pinapakinggan or talagang off. Ngayon kasi, even yung mga lyrics na vulgar or sabihin nating sinful, tanggap na siya ng society, nag-enjoy pa nga. One example of this is yung kanta ni Bruno Mars, yung Versace, On the Floor. Napakaganda nung tune. Masasabayan mo, but then if you will know the lyrics, it is very sinful. Okay, the lyrics is very sinful and it correlates with adultery or sexual intimacy. Diba? So songs labeled evil has become accessible or acceptable in today's culture. At wag na po tayo magtaka kung ano yung mga kanta na nasa top 5 or top 10. Okay? Rest assured po na yung mga kantang yon ay heavily involved with sin and worldliness. Kaya nga siya napunta sa top 1 eh. Okay? Kaya nga, halimbawa, 10 years ago, anong banda yun? Chainsmokers. Pag tinignan mo yung mga lyrics ng kanta ng mga yun, it's all about sin. It's all about mga bagay na hindi mo gugustuhin or ayaw mong pag-usapan talaga. But then this is being promoted through the means of music na hanggang sa, yun nga, natatanggap na siya ng culture or ng mga tao. Ngayon po, sino yung mga nasa top? I'm talking about US. Taylor Swift, sino ba? Di ko na alam. Yung The Weeknd. Nagtingin lang ako ng list eh. Tsaka Bruno Mars, etc. So, pag tinignan mo yung mga kanta nila, ngayon, kasi nung nagsisimula naman sila, hindi naman ganun yung lyrics nila eh. Heavily. Pero ngayon kasi, they really promote, okay, yung mga sinful acts or sinful thoughts.
So that's why we should be concerned. At hindi lang po yan bago, kahit po yung mga lumang kanta. So for example, actually may kumuha lang ako ng list sa net. Yung ibang kanta hindi ko alam. Pero may mga lines silang ganito or title. The Love is a Battlefield by Pat Benatar. Ang sabi po dun sa lyrics, we are strong, no one can tell us we are wrong. Di ba? Yun yung lyrics. Okay, pero it promotes na parang hindi ka nagkakamali. Okay, kanta ni Beyonce, Me, Myself, and I. Di ba? Napaka self-centered. O kaya, yung kanta na Cheating by John Newman. Cheating yung title. Kasi ang apelyido na Newman. Diba? Parang hindi bagay. Don't You Wish You Had Someone by The Paper Chase. O kanta ni Rihanna, Unfaithful. If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right by Luther Inca. So yun yung mga title, yun yung mga lines ng kanta na blatantly salungat siya dun sa tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Again, pag tinugtog, pag kinanta, sounds harmless. Pero the lyrics itself, the content, the context, and the culture, pag di tayo nagiging maingat, pwede nga tayong madala. So immoral values may get into our hearts through the music we enjoy. So bagwat sabihin natin, kung nag-iingat ka sa immoral values, pero lahat ng pinapakinggan mo, nagpapakita ng immoral values or sinasabi niya mismo sa'yo. Diba? So talagang maaapektuhan po yung pagkatao natin. So music and its associations don't create sin. Okay? Let us be clear. Hindi po yung music at yung association yung nag-create ng sin. Yung content, context, culture, hindi po. But simply, music reveals what's already there. Rini-reveal lang ng music kung ano ba ang meron sa sinful hearts. Kung ano ba ang meron sa mundo. Pinapakita lang niya through the means of music. Kasi kung halimbawa, nagse-self-pity ka, tapos makikinig ka ng mga, yun nga, hopeless songs, depressing songs, melancholic, yung iba yung tinatawag, gusto mag-relapse, etc. Hindi naman yung tugtog yung pinaka nagkokos na magkasala ka eh. But then the point is, it amplifies. Mas lalo niya pinapakita yung gusto ng sinful heart. Ano po? So kaya, hindi yung music at yung mga naka-incorporate yung pinagmumula ng kasalanan. But it's always in the heart. Heart issue po siya. So if we value feelings over truth, we tend to listen to music that feels good though morally wrong. So di ba yun yung problema? Kung sa tune ka lang magbe-bass, it feels good pag napakinggan mo tong gantong tono. Pag gano'n na lang ng gano'n yung ginagawa natin, wala, magiging emotional ka na lang. Magbe-base ka na lang sa emotions mo. Decision mo, magbe-base ka sa emotions mo. Hindi ka na mag-iisip. Kumbaga, kung nararamdaman ko, yun na yun. Yun yung absolute para sa'yo. So you are not training your brain or your self na mag-isip or even yun nga, sumangguni sa tama. So again, this world, diba tinatawag natin itong the present evil age. So an anti-God culture can be found in music we listen to. So, napakadami. Hindi ko masasabing lahat kasi may mga magagandang kanta pa rin naman. Pero napakadami pong kanta na talagang against sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po maging maingat. Any song na mapapakinggan po natin, potential po siyang carrier ng worldliness. Meron siyang possibility na pwede siyang magbigay ng kamunduhan sa atin. For example, kapag isipin nyo mga American songs lang. O, alam nyo ba yung kantang Bakit Ngayon Ka Lang? By Ogie Alcacid. O, di ba? Para sa mga singing competition, hindi nawawala yung kantang yan. Laging pinaglalaban yan. Pero what's the lyrics all about? Discontentment. Meron na siyang minamahal, pero mas gusto pa niya yung isa. Di ba? So which is, hindi siya appropriate sa values na tinuturo. At madami pa pong iba't ibang klaseng kanta. So ano po yung mangyayari kung halimbawa we are ignorant or may ignorance tayo sa ganitong bagay? Ang mangyayari po sa atin, magko-compromise tayo sa katotohanan. Mayroong mangyayaring compromise on how we walk in sanctification. So ano po ba yung mga signs
of compromising with the world. Number one, ito po pag nag-compromise tayo, not using the scripture to evaluate our choice of music. So kung halimbawa, basta ka lang nakikinig, pero hindi ka sumasangguni sa salita ng Panginoon. Bakit mo to kailangan pakinggan? Ano bang meron dito? So, papasok po yung compromise doon. Ano po? So, God gave us music to contribute to holiness. Di ba? Naalala po natin kanina, binigay ng Panginoon ng music para maipakita yung affection natin and stir up yung emotions as we worship Him. Pero ngayon nga, kung magko-compromise tayo dito, ang tendency nga po is, yung unexamined listening o pakikinig natin, listening habits, it will make us vulnerable to sinful desires and godless culture. Hanggang sa manamp ka na. Kasi unconscious Tapos wala kasi nasangguni, pakinig ka lang na pakinig. Okay, may nag-recommend lang sa'yo. Uy, napakinggan mo na itong ganito ni ganyan. Tapos papakinggan mo naman, maganda nga, ayos yung kita. Pero you are not referring to the word if you want to safeguard yourself. So number one, again, not using the scripture to evaluate our choice of music. Number two, lyrics of your music have objectionable content or ungodly text. Ano po? So dangerous to kasi yung music na pinapakinggan mo, nagiging regular companion mo na. Di ba? Yun nga. Nagugustuhan mo yung kanta, paulit-ulit mo patutugtugin. Di ba? Regular companion na to the point na, nag-aaral ka. Yung iba hindi makapag-aaral pag walang music. Tapos yun yung pinapakinggan. Okay, akala nila it's more of para madali ako makasaulo. Pero unconsciously, yun nga po, dangerous siya. Kasi nagiging regular companion mo na yung mga music na possible na against sa will ng Panginoon sa atin. So sabi nga Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer shame. Will suffer shame. And sasabihin naman ng iba, paano po yun, brother? Madami po kasing magagaling na artist. Ang galing po nilang tumugtog. Hindi ko na po ba sila papakinggan? Well, totoo naman, madami talagang mas magagaling na artist kaysa sa mga Christian artists. Kasi nga, they put their whole life in the life of music o dun sa line nila. But then again, not in the expense of biblical standard. So kung magsasacrifice ka na hindi pakinggan ang music na to, wala yung comparison dun sa sacrifice na ginawa ni Jesus on the cross. You cannot comprehend o hindi mo pwedeng compare yung sacrifice na yun na ginawa ng Panginoon. So that's why, kung kailangan mo yung sacrifice at alam mo na makaka-apekto yun sa'yo negatively, so avoid kasi magko-compromise ka. Number 3, your priorities and schedule revolve around music. Ito, bandage. Paglilinis ng bahay, naka-headset. Mag-aaral, naka-headset. Kakain, naka-headset. Lahat na lang ng ginagawa, naka-headset. Or kung halimbawa, talagang nilalaksan yung speaker. Pero baka hindi po tayo aware na nagiging bandage na po ito. Na pwede tayong maging slave because of music. So pag hindi kasi tayo naging maingat, yun nga, hindi natin namamalayan, parang, hindi ako makagawa. Kailangan ko ng music. Diba? So, not comfortable without your playlist. So, yan. Check nyo yan. Kung ganyan yung nararamdaman nyo. But then the question is, how much time do we spend looking, listening, or watching music videos? Naghahanap ng playlist sa Spotify, etc. just to listen. So makikita natin to kung mas compassionate tayo. Mas makikita natin kung mas passionate tayo sa music kaysa sa mismong panambahan. Diba? That's the way. Okay, doon natin malalaman. Kaya mahalaga nga po na maging discerning. Number 4, called to Christ but passionate with music. So if we fail to change our music habits, we will be drawn back to the world. Yan po yung sad reality. Kung halimbawa, yung small compromise magpapatuloy, na yun lang yun yung pinapakinggan mo, most likely, okay, hindi nakakagulat na pwede kang makuha ulit ng mundo. Pabalik.
Because you're feeding yourself with, yun nga, trash or garbage. So garbage in, garbage out. Philippians 3:19, their end is destruction with mindset on earthly things. So ano ba yung pwede nating reflection po? Knowing that music can be used by the world to influence us. So does your choice of music lead you to the Savior more? Number 2, does your music make you value eternity? Or does it provide temptation to younger Christian and non-discerning peers? Are you demonstrating love to others through the music you're exposing them to? So yan po yung mga questions or reflection or discussion questions na pwede nating isipin, i-ponder kung talaga ba na nakakatulong ba yung music choices natin sa ating paglakad sa kabanalan. So how do we use music for God's glory? So again, evaluate your choice of music. So dahil napakinggan nyo na to, you can now evaluate. Ano ba yung mga pinapakinggan ko? Sino ba yung mga artist na sinusundan ko? O ano ba yung mga dapat kong iwasan? Throw away music that hinders our growth in Christ. Kung nakikita mo na itong mga music na to nakaka-hinder or mas hindi ka lumalago, so you should throw it away. Another thing, listen to music with others. Kasi they can also what? Other believers. They can also critic. Pwede na sabihin, Father, parang hindi ata maganda yung lyrics ng kanta na napakinggan natin kanina. So they can what? Kung may accountability, pwede kayo mag-check and balance. Make music rather than listen to it. It's also a good thing. Kung halimbawa, leaning kayo sa music, sabi nga po sa Psalms 47 verse 6 is that it's better na gumawa ka ng music, okay, instead of just listening. Or pwede rin naman, go on a music fast. Kung nakikita mo sa sarili mo na nagkaka-bandage ka na sa music, so you can have a fasting. Okay na, wala mo ng headset, ikaw mo na magpapatugtog, ano po, so pwede rin po yun. Ano pa? Broaden your musical tastes. So hindi po pag puro love song. Ano po, hindi po pag puro rock or puro rap or puro country song. So you broaden. Palawakin nyo yung genre nyo. Okay, kasi kung halimbawa, yun yun yung napapakinggan nyo, tapos the same culture, content, and context lang yung laman niya, it will define kung sino ka or kung ano ka. Another thing, listen to old music. Kasi pag kinompare nyo po talaga yung lyrics ng mga old music compared sa ngayon, may mas meaning po talaga yung mga kanta noon. So hindi ko po alam, pag nagkaapo na tayo, kung ganun pa rin ba yung masasabi nila. Ano po? Kasi nga, yung way of music ngayon is more of nga pinapakita na yung world nagdidrift or nagsising. Then, always thank God every time you enjoy music. So if you enjoy music, napasok, content, context, and culture, so we should thank God for that. Kasi yan ay kaloob ng Panginoon sa atin. Ano po? So using music to deepen our love to God, so this will be my last slide na hindi nyo nakita. I'll just send this by the way. So proclaiming God's truth in corporate worship. So yan yung isang way ng Panginoon para mas magamit niya ang music, mas lumalim tayo sa kanyang pagmamahal at mas lumalim yung pagmamahal natin sa kanya. Through the means of corporate worship. Kaya po tayo nag-aawitan bilang isang kalipunan para po maipakita yung affection natin sa Panginoon. Ano po? At mabigyan siya ng natatamang glory or panambahan. And it is also a good practice sa family devotions nyo that you can also sing as a family. Kung ba sinasama siya, okay, at times. Ano pa? God intends to use music for His glory everywhere. So kaya nga dahil ang music galing sa Panginoon, it is still made also for His sake. Also for His glory. So giving up music we like is a sacrifice. But nothing compared to the sacrifice of Christ. Just like what I've said earlier. So 2 Corinthians 5:15, and He died for all that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised.
So, the moment that we live, kung ialay natin ang ating buhay sa Panginoon, we live for Christ. So, we should do this in accordance with His will, with His word. And lastly, again, music is a precious gift, but again, it makes a terrible God. So, sana maiwasan po natin na humantong tayo sa ganung kalagayan. Ano po? So, yeah. So, doon na po magtatapos. So, regarding God, my heart, and music.